Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Sa ating pong last na segment ay napag-usapan po natin ang duties and responsibilities ng ating pong SK Secretary, pati na rin po ng ating SK Treasurer. At nabanggit nga po natin mga kagawad na pagdating po sa paghahawak ng budget at funds ng atin pong SK Council, minsan ay nagiging sensitive po na usapan ito. Kaya napakaganda po na ngayong araw po ay pag-uusapan naman po natin kung paano po ba ang pagbabudget at pag-allocate ng funds para pagdating po sa ating SK Council. Kags Marisa, segment po natin na to, siguro po maganda po na pahapyawan po muna natin ng onte ang atin po mga kabarangay pagdating po sa step by step ng pagpe-prepare at pag-allocate po ng budget ng ating po SK Council. Ayan, medyo malalim tong segment na to, Kags. Kasi unang-una, ang dapat na inuuna ng ating SK Council, lalo na yung mga bagong umupo ngayon, medyo nabitin eh. May iba kasing mga barangays na mga followers din natin na nagsasabi na hindi sila makagawa, nakatali sila dahil nga yung ibang mga SK chairman or SK Council rather, sila na ngayon yung gumawa ng CBYDP. Ano ba yung CBYDP? Ito po yung Comprehensive Barangay Youth Investment Plan na kung saan dapat naka-align din doon yung ABIP naman. Ano naman po ang ABIP? Ito naman po yung Annual Barangay Youth Investment Program or Investment Plan na kung saan dapat yung gagawin nila sa buong taon nakasaad doon. Ngayon, paano kung hindi kayo ang gumawa ng CBYDP? At papaano rin naman kung hindi tinurn over ng previous SK Council ang CBYDP dun sa bagong upo? Pwede po kayong humingi ng kopya sa inyong mga DILG. Pero yun nga lang, wala tayong magagawa dahil kung anong nakalagay sa CBYDP nung previous administration ng SK, doon po tayo kukuha ng mga programa kung ano ang nakalakip sa inyong darating naman na ABIP or yung para dun sa buong taon. And then after that, i-course nyo yan through a resolution para maging isa yan sa mga isasubmit ninyo dun sa budget office. Medyo kasi to, Kags, medyo kung step by step tayo, dun tayo magsisimula. Kasi kumbaga, ang guiding book talaga nila dito or guidebook nila dito, yung CBYDP na dapat approved po yan ng inyong mga DILG. And then from CBYDP na yan, meron tayong tinatawag na Center of Participation or mas kilala nung panahon natin, Kags Butch, na mga committees. Medyo ngayon kasi iisa-isahin natin yan para maintindihan lalo at alam ko yung mga SK natin, alam na alam ito. Number 1, equitable access to quality education. 2, environmental protection. 3, climate change adaptation. 4, disaster risk reduction and resiliency. 5th, youth employment and livelihood. 6th, health and anti-drug abuse. 7th, gender sensitivity. 8th, sports development. And 9, capacity building. Napakadaling explanation lang nito, Kags. Ibig sabihin lang nito na ipinararating sa atin na ang SK ay hindi lamang dapat pang sports. Dapat po, meron din tayong mga ibang sectors or ibang mga activities na pinaglalaanan, lalo na sa youth building. Kaya naman, parang wait lang. Lahat sila nakikinig kasi natatawa ako kay Kags. Sorry, Kags. Natawa ako sa iyo reaction. Talagang, Seryoso. Kasi hindi ko alam kung paano kita tatanungin na, Kags, alam mo ba, ito yung... Sige lang. Tuloy ko lang yan. Tuloy mo lang, oo. Okay. So, from there, after that... Wait lang. Okay. Mag-one, Oo, two, three wait mo lang. tayo. Ito nga. Okay. Sabi ko nga eh. Okay, so from there, Kags and SK Mai,
after natin ng annual budget, after ng ABIP and CBYDP, i-resolution yan. Ngayon po, magkakaroon na ng discussion among the SK Council members kung magkano naman ang i-allocate nila. Sa SK budget po kasi, there are two parts. First po is yung GAS or GAP kung tawagin. Yan po yung General Administrative Services or General Administrative Programs. So, dito naman po, ang nakalagay dito is number 1, yung personal services. Mamaya iisa-isahin po natin. Next is the maintenance and other operating expenses. And third is the capital outlay. And then the second part naman po, ito naman po yung tinatawag natin na SK Youth Development and Enhancement Program. Diyan na po papasok yung mga programa na paglalaanan natin ng pondo through your ABIP. So, dapat interconnected yan. Connected kay CBYDP. From CBYDP, kukunin nyo kung anong program na applicable for this year. Gagawin nyo siyang ABIP or yung Annual Barangay Youth Investment Plan. After that, aallocatean nyo ng budget. Ipapasok nyo ngayon yan sa inyong annual budget. And gagawan nyo po yan ulit ng resolution. I'm sure, Kags, marami kang question. Kitang-kita yes, ko sa reaction mo. Oo. Kasi napaka-interesting at to a certain point, parang mas technical kesa sa barangay. Dahil meron pang mga kinakailangan, naka-lay down na yung mga, halimbawa sa education. Yun nga, alam mo, Kags, gusto ko lang malaman kung ano lang ang tansya mo. Kasi yung sports development nasa number 7 yan Nasa panghuli. Pero usually nauuna yan sa mga SKs na programa. Yun talagang totoo, Kags. Yes, pero ang number 1 na naandyan, education. So yun ang pinaka-importante. Bakit, Kags, nagkakaroon ng ganong tendency? Dahil ba mas madaling mapakita yung liga at mas masaya kaysa sa edukasyon na mas kinakailangan ng mga kabataan? Depende na siguro yan dun sa SK Council kung ano yung gusto nila na tuunan ng pansin. Pero ang sinasabi lang dito ng DILG na, wait, pag gagawa kayo ng budget, hindi lang dapat pang sports. Kasi yun ang usual nakikita sa ating mga SK. Magpaliga, magpa-contest, magganito, ganyan. Number 1 reason is to avoid vices para mailayo sila sa kung ano mang mga masasamang ehemplo ng kanilang surroundings. But at the end of the day, nawawala yung pinaka-objective na kung bakit kayo leader ng inyong barangay pagdating sa kabataan. Ayun nga po mga kagawad, dagdag ko lang din po dyan. Isa nga po yan sa pinaka-common na criticism sa atin pong SK councils na puro paliga at puro pa beauty pageant nga din po ang mga inaatupag ng ating mga SK. And at the end of the day, kailangan din po talaga natin maipaliwanag sa ating mga SK members na marami pa pong ibang pwedeng pagbigyan ng priority sa inyong barangay, lalo na kung nakikita po ninyo na malaki po ang pangangailangan, hindi lamang po sa edukasyon, pati po sa environment, pwede rin po silang maglaan ng budget para doon. Pati rin po sa health, pwede rin po silang maglaan ng budget para dyan. Kaya po mga SK Council, siguro po it's high time na ngayon ma-realize po natin na hindi lamang po para sa sports at para sa paliga ang atin pong SK Council at marami pa po tayong pwedeng maitulong po sa ating mga barangay. Napakaganda ng reminder mo, SK Mai, dahil DILG na mismo ang nag-lay down para sa mga SKs, para hindi sila malito. Yun nga lang, yung number 7, number 8, yun mismo natutuunan. Pero I'm sure... Tama ka dun, Kags, number 7 and number 8, talagang tinandaan mo talaga. Yes. Kasi nandun nakalagay yung sports development and yung capacity building. Yes. 'Di ba? Kung hindi liga, outing. Oo, yung outing. Pero lagi ako mahilig doon. Anyway. So, ito nga, halimbawa, yan na, kayo na ang bahala kung ilang porsyento ang ilalagay mo doon sa mga objectives na gusto ninyo. Hindi ba, Kagawad Marie? So, pagka nagawa mo na yon, ano ang pinakamalaking porsyento? Saan napupunta ang pinakamalaking porsyento sa budget? Sa paggawa ng funding ng mga
objektibo ng SKs. Like halimbawa, let's say personal services. Instead of MOOE, na usual, dyan nakalaan yung mga office supplies, mga ganyan. Yun sa personal services, ano naman ang mga nilalaman na rin? Okay. Or masyado na ako naging advance? Hindi naman ano? Hindi, okay lang yun. Tama po yung sinasabi ni Kags Butch na pinupunto niya, no? Kasi this is actually second time. Yung last batch kasi ng SK, yung first talaga na meron ng sinusweldo. Pero later part na rin kasi ng ng SK batch nila. Yung ngayong batch talaga, Kags, doon na nag-start talaga na meron na talagang honorarium ang isang SK member. Kasama na rin yung SK secretary and SK treasurer. But let me remind you, mga SK officials, at yung sa paggawa ninyo ng budget, dapat po may certain percentage lang tayo. May limit, kumbaga. Ang limit natin dyan should be not maximum of 25% of the budget. Sa mga malalaking budget, hindi rin kayo pwedeng sumobra. Kasi hindi rin po pwede na mas malaki ang sinusweldo or ang honoraria ng isang SK member sa SK chairperson. So, dapat laging mas mataas ang SK chairperson or yung barangay council. At the same time, may salary grade din yan. Dapat, kung di ako nagkakamali, sa SG9 ang pinaka-maximum talaga sa budget. So, may mga SKs ako na-encounter at nakapanood tayo ng mga budget hearing, Kags Butch. Yan yung mga number 1 tinatanong ng mga konsehal. Ilang percent ng budget ninyo ang inyong personal services? Kasi kung 25%, napakalaki nga naman. Parang sinabi mong sa 1 million, 250,000 dapat sa kabuuan yun. Pero kasi, sa mga highly urbanized city, napakalaki ng pondo. Dito sa city natin, may sumusweldo or may nag-o-honoraria ng 18,000 a month. SK Kagawad. SK Kagawad. Wow. Kumbaga, kasi dito nasa mga average 22, Yes. 23,000 na ang barangay council. So ngayon, pwede sila, allowed yun based on law, na at least 25%, dapat hindi sila mag-supersede doon. Kags Marie, para malinaw lang din po para sa ating mga kabarangay, pwede po ba nating i-reiterate kung ano po ba itong mga pumapasok sa personal services? Ano po yung mga inclusions nito? Sa personal services po, ang nakalagay dyan is, of course, the 7 SK Kagawads, also the SK Secretary and SK Treasurer na may appointment. Lilinawin ko lang po kasi may iba kasing SKs na nababalitaan natin at nagko-comment din sa ating Facebook page, Kags Butch, na pwede ba kaming mag-allow or pwede ba kaming mag-hire ng SK staff? Hindi po pwede. Hindi rin siya po pwede na ilagay as part of personal services compared sa barangay. So, ang item lamang po doon is, uulitin ko lang po, the 7 SK Kagawads, the SK Secretary, and the SK Treasurer. Yun po yung doon naman nakalagay sa General Administrative Services. So, papasok na tayo doon, Kag, sa MOOE. Ang maintenance and other operating expenses, dyan pumapasok yung communication, yung office supplies, yan yung mga ginagamit natin monthly, yung mga bond papers, Pero ganyan. maputol lang kita, Kagawad, Yes. regarding MOOE. Pag ako naman, halimbawa, SK, di ba? SK tayo, pagpunta natin ng barangay, nakikigamit naman tayo ng mga papel di ba? So, pati pag-xerox, pati hindi naman talaga, kasi buo na yung opisina ng barangay na ando na. So, bakit ka pa bibili ng bago? So, usually, yung MOOE na yan, magiging repetitive. Repetitive. Naks. Hindi na sila bibigyan kasi ng mga Hindi na. regular barangay. Yes. Kumbaga sila, since may sarili na silang funds, kayo na yung magpo-provide nun on your own council. Yes. Okay. So, halimbawa, kung may matira, saan mapupunta at the end of the fiscal year, saan mapupunta yung perang natira? Halimbawa, may natirang 1 million, halimbawa. Okay, for example, nagkaroon kayo ng hindi lahat ng budget ninyo is nagamit ninyo. Magiging add-on siya as beginning balance for the next year. Pero hindi pa rin siya magiging part dun sa estimated income ng accounting.
Meaning, ang ibig sabihin ko po dito, papasok pa rin siya as fund ng SK, as revolving funds, magiging beginning balance siya, i-add mo ngayon yung sa estimated income of budget na ibibigay sa kanila ng city accounting na isa-certify rin ng barangay treasurer para yun yung maalat nila na budget for the next year. Okay, para doon sa nais magtanong, palalim ng palalim, ano? SK Opo, Santo, yes. talaga Yes. sumasakit ang ulo ko. No? Napansin ko talaga kasi talaga nakikinig talaga si Kags Bush. Kasi talagang malalim po talaga pagdating sa budget talaga. Kasi, alam mo, number one critic ako talaga ng SK. I know, Ayoko I talagang know. yung mga bata natututo ng mga... pero nandito na tayo eh. Pero alam mo, Kags, maalala ko lang, bigla kong naalala. Kasi nung time namin, 2007 to 2010 batch, that is the very crucial time in history of the Philippines. Dahil dyan na po ina-abolish ang SK. Kaya ako naman po ito nakwento dahil nga isa rin po ako sa mga kabataan noon na naniniwala na dapat hindi po kami ang i-abolish. So, isa po ako dun sa mga lumalaban sa Senate, sa Congress, kasama yung dati nating SK Federation, na ngayon, nandito na nga, na-reform act na nga siya. Yeah. At medyo may nakita talaga ako na parang, oops, parang mali nga talaga pala yung nangyari. Kasi nagkaroon ng, power. Yung mga SK na sumobra. Kasi sila na lahat. Gawa ng cheque, gawa ng vouchers. Kumbaga, Pag halimbawa, pareho ng kapitan tsaka tresurera ng barangay, pagkukuha ng pera sa bangko, just a simple signature of the chairman, SK chairman, and the SK treasurer, pwede nang kumuha sa bangko. yes, gagawin lang cash advance, name to SK treasurer. Mga SK treasurer, I would like to remind you, nang paulit-ulit, kasi madaling maglabas ng pera. Pwedeng nating lagay na cash advance ng SK treasurer, nakapangalan sa kanya. Pero lagi niyong tatandaan, merong nakaakibat sa bawat perma ninyo sa cash advances na yan. Yun ang dapat po na talagang isi to it nila na lahat ng mga documents are all legal. Resibo. Dahil remember, ang COA, they might not see it now. But Pagbaba mo. as what the law prescribes, they have this called prescriptive of 5 years. So, kahit hindi ka na SK treasurer or SK chairman, meron pa rin pong COA na magmamasid at magbabantay sa lahat ng dokumento na ginagawa po ninyo. Kags Marie, dagdag ko lang din po dyan sa punto po ninyo kanina. Nabanggit po natin sa duties and responsibilities ng isang SK treasurer ay kailangan po nila at the end of every month ay nagsasubmit po sa ating barangay council ng statement of actual income and expenditures. Ang tanong ko naman po dito, dahil nga po lagi po natin na pag-uusapan na ngayon ay may power na po ang isang SK council, lalo na po ang SK chairperson na mag-hold ng kanilang funds at magbigay kung saan nila nais ilagay itong mga funds na ito. Meron po bang power ang ating pong barangay council to audit or to question po the expenses that are included doon po sa reports na sinasubmit ng ating SK council? Ayan, medyo technical tayo doon, SK May. Kasi the power of auditing is under the Commission on Audit. Pwedeng mag-query ang barangay council, but they have to put it legally. Hindi pwede yung i-course mo lang through verbal and all. If you really want to see it, you have to go to COA. Kasi si COA talaga ang magsasabi kung ano ba ang nagiging or ano ba ang nangyayari na sistema kay barangay at kay SK. Alam mo, Kags, ito yung medyo reality naman tayo, no? Sa realidad naman tayo. Yan yung problema sa mga nakaupo. Natatakot kasi sila magtanong kasi natatakot rin sila natanungin sila. Totoo yan. 'Di ba? Totoo. Natatakot na may maungkat. Saan ba yan sa baul? Yes, Ayan, medyo pagka- kasi mainit yung panahon ngayon. Yes, Umiinit pagka tuloy yung may- discussion. alam niyo yung pag-ungkat na yan. Kasi kanina na-mention din
ni Kagawad Marino na humaharap ang mga SK sa City Council pagka sa presentation ng budget nila, di ba? But that's for formality. Formality, Even the oh. city council, if I'm not mistaken, they don't have the power to say no. But the power they Kung ito have yung pinili kong is project to review. Oo, just to review. Yes, to review. Pero haharap pa rin sila. Yes, haharap pa rin naman sila. Ang punto ko lang naman, yung mga kabataan, doon mo magigets din yung training nila, yung maharap sila sa barangay, yung maharap din sila sa city council. Alam mo yung city council, mga magagaling yung mga yan. Totoo. Mga batikan yung mga yan, hindi mo Totoo. maloloko yan. Pero natututo yung mga kabataan natin na humarap ng formal at saka ng merong sandata, merong dalang bala, na ibig sabihin may knowledge sila sa mga sinasabi nila. Hindi naman pagharap mo doon ang treasurera na may experience sa magsasalita o kaya yung Hindi. secretary. It's the chair. Yes. Yung chairperson nyo ang ihaharap, kaya mamimili talaga kayo ng magaling na chairperson. Ako, sa panghuling pananalita, no? Natapos na ba natin lahat? Ano? Or pwede tayo mag-part 2 sa susunod? O pwede tayo mag-part 2 sa susunod kasi masyadong dun muna tayo so kung ano yung unang Basics. proseso. Unang proseso talaga is first yung CBYDP, next is the ABIP, and then the annual budget. And then yung mga attachments niyan is very willing din naman ako na magturo sa kanila. Yeah, matututo tayong lahat kay Kagawad Marie, mga SKs. Magkakaroon tayo ng part 2. Sa akin, sa bilang pagtatapos, nais ko lang sabihin, alam nyo, becoming an SK chair, no, napakaselan. Pero, nahuhulma ang pagkatao mo. At saka nagkakaroon ka ng experience kagaya ni Kagawad Marie na at the age of 16, naging SK chairperson, naging federation president, and then naging konsihal. Bukod pa sa pagiging ex-officio member niya sa barangay. So, yung ganong klaseng experience ng mga kabataan, hindi pwedeng itapon. At doon yung makikita mga kabataan kung gusto nyo nga sa politika o hindi. Sapagkat doon yung makikita ang andar ng pera, ang pasok at labas ng pera, saan napupunta, mga proyekto mga ginawa ninyo, paano kayo nakisama sa isa't isa, o nagkaroon ba kayo ng mga kapalpakan dahil sa mga masamang loob. Makikita nyo ho yan lahat. Kaya, after every term ninyo, ang sa akin lang, mag-isip kayo kung gusto nyo pa sa politika. Pero para sa akin, if you become an SK, kagawad man o chairman, kahit anong magagawa mo sa buhay, alam mo bakit? Napakalalim ng pinagdaanan ninyo. Kaya congratulations mga SK, and I wish you the best of luck sa inyong termino. Yes, ako naman bago rin tayo magtapos, Kags Butch. Gusto ko lang i-share tong famous line ni Uncle Ben to Peter. Remember, where great power comes great responsibility. Tama ba? Pakat nga nun, tama ba yun? Tama po. Tama ba yun? Ulit-ulit. Parang nalito ko. Where great power ba yun? Yes. Yung una. Great power Comes great responsibility na lang. Sige. Sorry po yun yung gusto ko With talaga. great power. Oo, yun, with. Great. Gusto ko lang talaga i-share talaga yun, yung quote na Sige. yun eh. Okay. Okay. Ako din, Kags Butch, may konting message lang din ako na gustong iwan sa mga kapwa natin SK at naging SK at sa magiging SK pa. Yung famous line ni Uncle Ben to Peter, with great power comes great responsibility. What I'm trying to say that if you have the ability to do something, then let's make sure that we use it to do more good to others. Yun naman yung sa akin, sa mga, lalo na sa mga leaders natin ng young generation ngayon. Kasi kayo na yung possible na maging next in line na future leaders ng ating government. So sana maging simula ito na magkaroon tayo ng pagbabago. Let us all be the catalyst of change. Ayan po, maraming salamat Kags Marie. Very well said po. At maraming salamat din po Kags Butch. Alam niyo po mga kagawad, sa tingin ko pagdating po sa usapan po ng ating SK Council at ng kabataan po as a whole, kulang na kulang po ang isang episode po natin para matalakay po natin lahat ng yan. Pero sana po mga kabarangay, marami po kayong napulot na aral at natutunan po sa ating pong episode na ito. At abangan nyo lang din po ang ating part 2 para po sa topic po ng SK. At pagdating din po sa
pagbabudget ng kanilang mga funds. Maraming salamat mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw na punong-puno ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Muli, sa ngalan po ng ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano at ni Kagawad Marie Formentera Ferrer, ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo, dito lang. Magtutulungan Sa at barangay. magdadamayan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo. Wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay